So, I ordered this Xiaomi TV A Pro 2026 version, that's 43 inch. Yan, nakuha ko kasi siya parang, I don't know kung sale yan, pero mura na yan para sa isang 4K resolution na 43 inch, 14,600 lang. So, yeah. Nabili ko mismo sa authorized Xiaomi brand store yan. So, yeah. Inintay ko ng ilang araw and then finally dumating na siya. Ayan, nakikita nyo, in-unbox ko siya para sure na hindi fake yung na-receive ko. And then, of course, sinetap ko yan. So, ito na siya ngayon. Yes. So, sinetap ko siya. Included nga pala rito sa box nito is wala siyang kasamang mounting accessory. Meron lang siya stand. Kasi para itayo dyan sa table. Stand. So, bumili pa ako ng hiwalay na mounting accessory which is this one. Yeah, pang wall mount para at least na gagalaw-galaw ko siya ay nalilipat ko siya ng pwesto. Pwede ko siyang i-forward pa kung gusto ko. See that? So yeah, that's the mount. Again, hiwala yan. Sa Shopee ko binili yan actually. So yes, that's it. And of course, meron siya mga ports. Tatlong HDMI. I believe isa dyan ay eARC, if I'm not mistaken. So good. Meron tayong LAN port, isang USB Type-A which is nakakonect dito ngayon yung 4TB ko collection ng mga movies. And of course, kung in case na i-connect siya sa TV, cable. But of course, minanonood pa ba ngayon ng analog TV or digital TV? If ever, meron naman siyang ganun support. So, ano yun. And of course, minount ko lang siya again. Hindi kasama to, hiwala ito. Talagang TV stand lang sa paa, dito sa ilalim. May nakahanda naman na siyang butas para dyan sa sa in case na bibili kayo ng mount, meron siya, okay? So, yes. Initial impression actually, very nice naman siya. Just so you know nga pala, initial na setup ay ipa-power on nyo dito sa ilalim. So may power button siya sa ilalim, pero that's it. Yan lang alam kong button niya. Power on lang. And the remote control is this. Okay siya. Very good. Nakahanda na rito ang Netflix, Prime Video, YouTube, may Xiaomi TV Plus. Okay, meron siyang actually libreng TV channels. Ipakita ko sa inyo. Ayun yun eh. That one. And isa sa mga nagustuhan ko rito. And by the way, 1 month ko na siyang ginagamit. So, free live TV. Of course, this requires internet. So, dapat naka-wifi kayo. Kung wala kayong wifi, hindi gagana yan. Online kasi yan eh. So, yun. Now, pwede tayo mamili ng channel na gusto natin. Yan, mga cartoons. Yan. So, pwede ka mamili dyan kung anong gusto mo i-play. Like this clutch cargo fella's gonna show, Miss Mary. Ano ko na lang. Hindi ko na ipapakita sa inyo. Hindi ko na ipapakita sa inyo kasi baka makapiright tayo. But, available po yan. Now, sa isang buwan kong gamit siya, mag-isang buwan na ba? 3 weeks na yata. I have some issues with this. Recently, parang kahapon ko tinry, nagloloko yung Netflix. So, di ko pinansin. Eh ngayon, gusto ko talaga ngayong today, gusto ko siya manood sana talaga ng Netflix. And sakto, gagawin ko na siya ng video. Biglang ayaw talaga. So, na-realize ko may problem sa Netflix. And then, lo and behold, nakita ko may update, may system software update. So, in-update ko siya and ayaw pa rin magbukas ng Netflix. So, in-uninstall ko yung Netflix. Basta ito yung mga ginawa ko, yan. So, yun, I got this problem dito sa Xiaomi TV na to na hindi siya updated. So, yung Netflix ayaw nang gumana. But then again, may dumating na update. Now, the problem is, the update is around 1.4 gigabyte yata na size, na file size. Memory full naman daw. So, what I can do now is reset. See that? No? Yun lang naiisip ko na pwedeng gawin. I-reset ko na lang siya and then system update agad, hopefully, and then hopefully tanggapin niya yung update. Then, magagamit ko na ulit yung Netflix. Hopefully nga, ma-fix. Pero, let's see. Bakit itong Xiaomi na to? Kabago-bago, wala pang isang buwan eh. Oh my God. Okay, so yun, nag-restart na after na update. Let's see kung pumasok. Kasi ito rin yung nangyari kanina. Akala ko pumasok yung update. Pero turns out, nag-error pala. So, hindi tumuloy yung update. So, we'll check now if pumasok yung update. Kasi hindi gumagana talaga yung Netflix na. So, this has to happen. Pasensya nyo na kung maingay yung ulan. Naulan po ha. Baka rinig kasi sa microphone ng cellphone. So wait, test. Pagka tayo sa system,
mabagal siya ngayon. Diba? Okay lang yan, understood, kasi pag ganitong bagong setup, bagong bukas is usually, or bago update, usually magtatrabaho pa ang ang system, so mabagal pa. So isayin natin, system update, let's see, checking for updates, internet connection, okay. So wait ko muna, setup ko pala muna saglit. So try ulit again kung mag-work. Naka factory reset na po yan. Taas ng ulan bagyo ba? Downloading muna, tapos try ko ulit. Again, factory reset na yan, wala pa ako ini-install, as in fresh factory reset. So, supposedly dapat tanggapin niya yan. Okay, let's see. Update ko kayo agad mamaya. Mukhang matagal pa to. Okay, it says here up to date daw. To confirm, let's check the about. Okay, May 5. Good. Okay, updated na. Nakapasok na yung update. Kasi yung system security patch February 2026. Before that, that's 2024 na patch update. Ngayon 2026 na. So kailangan para makapasok yung update ng Netflix, ipa-factory reset mo muna din sa mo system update. Kasi ito yung nga nangyari. Kasi 4GB lang yung kanyang internal storage. To show you, here, see that? Yeah, for internal storage ay 4GB lang. So, tapos napakalaki nung system update, 1.2. Diba? So, nagka-problema doon. Anyway, okay na. Ang test naman natin ngayon ay the Netflix. Papasok na kaya. Kanina dyan lang nag-stay. Nag-stuck lang dyan. Wala. Ganun pa rin. Ano ba naman to, Xiaomi? Wala pa rin. So now, I'm stuck with this problem. Updated na siya. May 2026. Bago install na rin ng app sa Google Play Store din. Nireset ko na din yung router. Binago ko na rin yung gateway, yung IP address gateway. And then binalik ko na ulit ngayon sa luma. Ganun pa rin. I tried all those. Sa mga nagsabi niya na gawin mo yan. Try ko na. Na-uninstall, na-clear data, pati Google services, ginawa ko na rin. Kinlear data ko na rin Google services and then restart ulit. Still, yan pa ang nangyari. Ayaw ko muna sa Netflix. So, may problem si Netflix sa kanyang, I don't know, Xiaomi actually. This is my first time na nangyari ito sa isang smart TV ko. Sa baba, yung isa na nasa baba na iFalcon, that's, I believe, TLC yun. Never nagkaroon ng ganyang issue pagka mag-update ang Netflix. Automatic updated na yun, hindi ako nagka-issue. But this one, wala pang isang buwan, may issue na agad sa Netflix. And I thought, kaya ko siyang i-fix kung ano mga lahat na ginawa ko, but still, it won't connect. So that's a problem with this Xiaomi TV. So kung avid fan kayo ng Netflix, binili nyo ang Xiaomi TV na to for Netflix, may problem po si Xiaomi TV, yung A Pro na 43 inch. At least ito yung masasabi ko na nag-issue eh. Yeah, of course. Another issue, actually isa lang dapat ang issue na sasabihin ko dito. Meron siyang parang konting light bleed kapag hindi ganun ka full black. Pero ngayon wala eh. Hindi mo siya makikita kasi all black. So which is good siya, actually very good siya. Pero pag slightly hindi ganun ka black, meron siyang light bleed makikita mo sa may gilid. But that's minor issue sana. And okay lang sana yan, palulusutin ko. But sakto, kung kailan ko siya gagawa ng video, ito na yung issue niyan. So, kumonek na ba? See that? Now, that's what I'm talking about. Nagpakita siya. NW817, sabi daw, magpalit ako ng, kasi hindi daw siya makakonect. Ang ibig sabihin ng code niyan is hindi siya makakonect sa internet. So, I tried i-connect siya sa magkaibang router. Tapos, nilipat ko rin siya sa 2.4 from 2.4 to 5 GHz. Ayaw din. So, there's a problem with this sa kanyang Netflix. Again, updated po ito sa kanyang Google Play Store. Ito built-in na Google Play Store niya. So, wala akong makitang reason para magloko siya kasi updated siya sa Google Play Store. Again, uninstall ko and update ko pa sa mismong Google Play Store built-in. And kanina, bago ko gawin tong final verdict video is ininstall lang ko rin siya ng browser. See that? Ininstall lang ko siya ng APK. Ininstall lang ko rin ito ng hiwalay na Play Store, yung up to down Play Store. Na-install ko na. Hindi ko na rin naman trip kasi parang bumagal siya nung ininstall ko yun. So, yeah. So now, ang pinaka-purpose na lang nito is panooran ng YouTube and my VLC, which, magagamit ko with my 4 terabyte lang na collection ng dito ko lang siguro siya magagamit talaga. Pero sa Netflix, walay. Ito, kita nyo, may light bleed siya sa gilid. Mga gilid. Yeah. So that's my problem. But anyway,
ito na lang magiging purpose niya offline para sa mga collections ko. Which, yun, problem yun. Siyempre, what if, actually, naman ganun kalaking problem. Malaking problem sa akin kasi yung Netflix ko, which is binabayaran ko monthly, hindi ko mapapanood dito, hindi ko magagamit dito sa TV na to. Final verdict, I tried my best. Nagawa ko na, tingin ko lahat. Kung wala pa akong hindi nagagawa, pakisabi na lang sa comment section. Baka remedyo, ma-fix ko to. Pero, again, na factory reset na, so on and so forth. Updated na rin sa pinaka-latest software. May 2026 software. Wala. That's it. That's about it. So, yun. 1 to 10, bibigyan ko lang ito ng 4 out of 10 kasi snappy siya. Mas mabilis po siya mag-react pagka ginagamitan ng remote. Mas mabilis siya dun sa TV ko sa baba. And mas mabilis din siya makabasa. Maganda rin actually yung video player nito compared dun sa iFalcon ko na TLC. Mas maganda ang kanyang built-in media player kasi nakakabasa ng subtitle. Kahit di ko gamitan to ng VLC, okay lang kasi nakakabasa naman siya ng sarili niyang subtitle. Unlike sa kay iFalcon, hindi nakakabasa. So, ang daming goods ko nakita rito. And then this happened. This Netflix issue. So, yun. Turn off na. So, instead, nabigyan ko siya ng 8 out of 10. Nagparamdam siya agad. Wala pang 1 month na ganito. Yun. Ang ending, this is a 4 out of 10 na lang. Dahil wala yung Netflix. And of course, karamihan sa inyo, bibili nito para sa Netflix. May issues sa Netflix. Until I find and fix, 4 out of 10 lang to. Wanna see, mag-play tayo ng konti. Makita nyo na, maganda actually. Kinunay ko siya through Bluetooth sa aking Ultimea. So, maliit ang room na to. Kita nyo naman gano'ng kaliit lang to. So, masarap manood sa maliit na room tapos sobrang lakas ng speaker. Isang what do you call this? Isang movie tayo. Isang quick lang. Baka ma-copyright tayo eh. Yes, allow natin yan. Papakita ko lang sa inyo, nakakabasa ito ng subtitle. So, see that? Pag pindutin lang yung down, see, meron siyang subtitle reader. At saka, ang ganda po ang kanyang compatibility. Mabilis siya makabasa ng files, MP4, MKV, AVI format, MP3, FLAC, even FLAC audio. Actually, nababasa niya. Yes, pakita ko sa inyo saglit. Pakita ko ba? Dito tayo sa file manager. Where's that file manager? Hindi ko na makita. Kahit FLAC, yes, mga high audio, FLAC music ko, mga collections ko ng FLAC music. Nakababasa niya at napakalino. Ang ganda ng tunog actually. And kunin ko pa nga dun sa aking Ultimate na speaker winner. So, yeah. Okay yan. Baka sarigin na. May copyright tayo dyan issue. Negative. Okay, that's it. Real talk na lang. Okay, so I fixed the problem. See, finally I realized something. Kagabi kasi nanonood ako ng itong anime na to. And even sa tablet ko ng Xiaomi is ang bagal. Kumukonect pero sobrang bagal. And I thought na baka ganun din dito, ang bagal lang kumonect. Kasi nga may problem yata sa dalawang ISP na gamit ko rito. Gamit ko kasi dito is Royal Cable and then the PLDT na prepaid. Both ayaw kumonek. Yun sabi ko, di ba, tinry ko rin sa ano. Pero now, nung ginamit ko siya, lumipat ako sa mobile data dito sa phone, kumukonect. Nakakapanood ako ng maayos, dire-diretso yung play ng Netflix. So, ngayong umaga, it's 11:40 AM na, I tried this. Sabi ko, tingin ko, ang problem is yung dalawang ISP ko, Royal Cable and PLDT. So, I did this hotspot ngayon and connected na siya. And, ang bilis. Connect na. So, okay. I take back what I said. Okay pala yung Xiaomi. Inis na ako, na high blood na ako at nabash ko na siya ng tuluyan. Hindi pala niya problema yun. Ang problema is yung aking dalawang ISP. I don't know, but coincidence ba yun? Royal Cable and PLDT. Magkaibang network naman eh. I don't know what's happening, pero yun nga nangyari. Pero, to be fair, wala namang issue sa YouTube. Nakakapag-play ako ng YouTube. Nakakapag-play ako ng... What else? Ano bang binaplay ko? Nakakapag-play ako ng Spotify. Nakakapag-play ako ng YouTube Music. Nakakapag-play din ako ng Xiaomi Free TV. This Xiaomi Free TV kahapon. Pero Netflix lang ang ayaw mag-play kahapon during Mendo. So, that was weird. Pero at least okay na siya ngayon. I finally figured it out. So yun. So balik tayo ngayon sa 8 out of 10. Bibigyan ko to ng 8 out of 10 sa verdict ko. Okay? Boss, atin natin lang to. Hindi ko ipagkakalat. Subscribe ka na, dalis. Dalis. Boss, atin natin lang to. Subscribe ka na. Dali. Hindi ko ipagkakalat.